Pinoy, and I'm back with page 365. Nako, I am very excited because I will be sharing with you a series of tutorials specifically for Android users. O, gusto nyo ba yun? Alam nyo ba, dahil sa page 365, nalaman ko na marami na palang mga Pinoy online sellers and live sellers ang mga nag-avail nito. Ako personally, na dahil sa page 365, napatakbo ko ang business ko 24/7, mas marami akong na-cater ng mga customers, meaning good for the business. Kung hindi ka pa rin nag-avail nako, this is the perfect sign na kailangan mo na siyang i-download. So yun na nga, for our tutorial, for our first part, tutulungan ko kayo paano mag-set up, paano mag-sign up, maglagay ng mga bank details, ang iyong shipping methods, pag-upload ng products, and paano maggumawa ng templated messages para sa ating automated invoice. Kaya naman, what are you waiting for? Get your phones and let's get started. Alright, from Google Play, download po muna natin ang page 365. So, i-type nyo lang po and then click download. So, upon downloading, ito po yung makikita ninyo sa app. So, make sure po na meron na kayong FB page and then mag-sign up tayo using our Facebook account. So, i-click nyo lang yung store na create natin sa Facebook page. Tapos, all-click nyo lang yung mga blue. Tapos, next. And then, ito na yung lalabas sa atin. So, i-add nyo lang yung online shop nyo, yung Facebook page ninyo na shop. Tapos, from the upper left, yung tatlong line dyan, i-click ninyo. Punta tayo sa Manage Store. Okay, so from here, mag-upload na tayo ng photos. First of all, mag-create muna tayo ng album. Maganda po na meron tayong album para po mas organize yung ating mga products sa ating website or sa ating system. So, let's say meron kayong mga dresses, tops, and pants. For this one naman, kunwari yung sa dress, i-fill up lang natin yung mga details na dapat ilagay. Tapos, mag-upload na tayo ng photos. Pwede kayo mag-upload from Facebook or Instagram. Pero pang dito, ma-upload niya po lahat ng in-upload ninyo. So, kung gusto niyo naman ng paisa-isa lang, upload natin yung photos na nandiyan sa cellphone ninyo. Okay, so take note lang po na kapag mag-upload po kayo ng photos na pare-pareho ang design, isa lang po muna ang inyong i-upload. Pero kung iba't ibang design naman po, pwede nyong sabay-sabay ni-click tapos i-edit natin sila one at a time. Next, maglalagay na po tayo ng product details. First, maglagay po tayo ng ating product name. Next to that ay maglalagay po tayo ng product price. Yung full price po, ito po kapag meron po tayong mga promos and discounts, dito po natin ilalagay yung original price. And then babaguhin natin yung price doon sa taas kung magkano na lang kapag naka-sale na siya. Cost of price, importante po ito for the analytics para mabigyan po tayo ng accurate sales report. Ilagay din po natin yung weight ng products. And then for the information, pwede po kayong maglagay ng sizes, measurements, materials, and other details po na magde-describe sa ating product. After that, pwede na po natin itong i-save. Next, mag-add na po tayo ng variants. Pwede pong sizes or colors. For this one po, example, maglalagay po tayo ng color. For example, for this product, color red. Next naman po ang ating SKU. Kung meron po tayong mga barcode numbers, dyan po nating ilalagay. Next naman po ang ating code. Make sure po na tama po at unique ang ating code dahil ito din po ang ating ibibigay sa ating customers na siya namang i-comment every time na mag-live tayo. Kapag mali po ang naisulat na code ng ating customers, hindi po ito mababasa ng ating system. So maglagay lang po tayo ng quantity kung ilan pa po yung stocks na meron tayo sa ating inventory. After that, pwede na po natin siyang i-save. Pwede po tayong mag-add ng maraming variants, as many as you can, basta sundan lang po natin yung process na ginawa natin previously. Alright, from here makikita nyo po na naka-unseen sign pa po sila. Ibig sabihin, hindi pa po sila visible or live sa ating website. So, i-click lang natin yan para pwede na po silang ma-add to cart or kapag nag-live tayo, pwede na silang maisali. So, ganun lang po yung ating pag-upload ng products.
Next naman po, mag-add po tayo ng bank account. So, dito meron na talaga akong nakalagay kasi active na yung aking Page 365 app. So, mag-add lang tayo. Ito po yung mga integrated banks na ng Page 365. Kung wala po dyan yung preferred bank niyo, pwede naman po natin i-add mamaya sa templated messages natin sa invoice. So, for example, mag-add tayo ng Metrobank. I-fill up lang po natin yung correct bank account at correct complete name natin na magre-reflect sa ating bank account. After that, i-save natin. So, ayan, ma-add na po siya sa ating mga mode of payments options. Alright, next naman po, mag-add po tayo ng ating mga courier or shipping options. Dito meron na akong na-organize. Let's say, meron akong for Luzon, meron akong Lalamove, meron din po akong for Metro Manila. Okay, for example, mag-add po tayo ng additional courier. Ito po yung mga integrated courier ng Page 365. Let's say you want to add JNT, and then ilagay po natin kung paano mag-add up, kung per items, per product, or per weight. Para naman hindi tayo malugi every time na may mag-order sa atin. So, next po ay ilalagay po natin kung COD ba yung item natin or magde-deposit sila. Tapos, indicate din natin kung para saan itong JNT. Let's say for Metro Manila only, or for Luzon only, or for Visayas and Mindanao. Para padali na po pag mag-add to cart ang ating mga customers. And then next, ilagay po natin kung magkano po yung based amount nito or yung starting amount every time na order sila. So, let's say 60 pesos and then magkano yung increment every time na mag-add sila ng product. Kaya pinili natin kanina per product. So, let's say 10 pesos. Every time na mag-order sila additional item, mag-add up po ng 10 pesos. So, ito na po yung ating mga couriers. Marami na silang options for us. Kung gusto nyo pang dagdagan, pwedeng-pwede. Alright, next naman po ay gagawa na tayo ng automated invoice. So, punta lang po tayo sa settings. Ayan, and then, i-click po natin yung automated invoice. So, dito po, make sure po na i-click po natin yung ating pag-message or pagko-comment sa mga Facebook photos or Instagram, and then sa videos or sa ating live. Next naman po yung format or yung way ng pagta-type nila ng code. Remember yung unique code na ginawa natin kanina? Pwede po natin siyang iset na merong mine or yung code na lang and then yung price. Depende po sa iset ninyo na format, yun po yung babasahin ng ating system. And then next naman po, i-customize na natin yung ating automated invoice. Huwag po kayong ma-overwhelmed kasi pwedeng-pwede nyo po itong i-customize. Yung may mga bracket po dyan, dati na po yan nakalagay dyan sa Page 365. So, magdadagdag na lang po kayo. Remember kanina, kung wala po doon yung payment options doon sa integrated kanina ng mga banks, pwede nyo pong idagdag dito. Now, ito na po yung ating masisave na automated invoice. Yan po yung ma-receive mismo ng ating customers. Makikita po natin yan sa susunod natin ng video kapag nagpakita na tayo kung paano na mag-order o paano na magbigay ng invoice sa ating mga customers. Okay, balik na po tayo doon sa ating homepage. So, that's it for our part 1. I hope nasusundan po ninyo. Sobrang dali lang. I will see you again on the next video for the part 2.